abaya hawa, siya'y awasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawak wartawab abay hawa, kal halal hawad abay hawa alhayam, bahasa masyayak ki hawasyay, bahasam raw kakadas, kwam yasharala elda oper maharlika Philippines, tawada abay hawa, yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 30. The book of Jasher, chapter 30, will be our study. Ang aklat ni Jasher, kabanata 30, ang ating pag-aaralan. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, kabanata 30, verse 1 to 29. At si Jacob ay humayo na nagpatuloy sa kanyang daan patungong Haran, at siya ay nakarating hanggang sa bundok ng Morea, at siya ay nanatili doon buong gabi, malapit sa lungsod ng Luz. At ang Yahawa ay nagpakita doon kay Jacob ng gabing yaon, at sinabi niya sa kaniya, "Ako ang Yahawa alahayam ni Abraham, at ang alahayam ni Isaac na iyong ama. Ang lupain na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi." So, nagpakita si Yahweh kay Jacob doon sa lungsod ng Los na malapit sa bundok ng Moria. At nangako si Yahweh kay Jacob na ang lupain na yon ay ibibigay sa kanya at sa kanyang mga binhi. Okay, tuloy tayo. At masdan mo, ako ay sumasayo at iingatan kita saan ka man pumaroon. At aking pararamihin ang iyong mga binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At aking ipapabagsak ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo. At kapag nakipagdigma sila sa iyo, ay hindi kanila mananaig. At ibabalik kita sa lupaing ito ng may kagalakan, kasama ang mga anak mo, at may malaking kayamanan. At nagising si Jacob sa kaniyang pagkakatulog, at siya'y nagalak na mainam sa pangitain na kaniyang nakita. Nangako si Jacob ng ganito, "O Yahawa, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin." At tinawag niyang Betel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. So, ang dating pangalan, lungsod ng Los, ay ngayon ay Betel. Lungsod ng Betel. Ngayon, si Jacob makabalik kasama ang mga anak at yung mga kahari-arian, yung kayamanan. At si Jacob nangako din na magbigay siya ng ikasampung bahagi, 10%. So, si Jacob ang mag-tithes. Kaya lang, marami namang hindi nagtithes. Hindi kayo gumaya kay Jacob. Pero mo si Jacob, 4 na asawa. Ang anak niya, 13. 13 lahat. Pang 13 doon si yung babae si Leah.
Si Dina pala, Dina. Leah pala yung asawa niyang una. Oh, Dina. Pero ang mama ni Dina, si Leah. So, si Jacob, siya ang the father of tithes and offering. Siya nangako siya eh. Biro naman, naglalakbay siya at makabalik siya, dala niya anong dala niya? Mainam na, ayun, pangitain nakita niya. Tama na ba rito? Oh, malaking kayamanan. Oh. Ibabalik kita sa lupaing ito nang may kagalakan kasama ang mga anak mo. Oh, mga anak mo. At may malaking kayamanan. Mayaman. Tulad sa lulo niya, si Abraham. Ngayon, ang promise niya dito, at ibabalik ko sa iyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. So, ang mga hindi marunong mag-tithes, hindi sila ginaya si Jacob. Pero yung mga tither, kasi bawasan pa ito, kundi lang, kulang pa nga namin to, tapos bawasan pa. Pag puro ka lang kain, o hindi ka nagbukod ng binhe para itanim, paano ka makaharvest? Tuloy, mamaya, dito ididiin natin to sa conclusion, itong sermon, maraming matatamaan dito. Tuloy. At si Jacob ay tumindig mula sa dakong yaon na lubos na nagagalak. At nang siya'y lumakad ay gumaan ang kaniyang mga paa sa kaniyang kagalakan. At siya'y umalis doon. At nagtungo sa Haran at siya'y naupo sa tabi ng balon ng pastol. At nasumpungan niya roon ang ilang mga tao mula sa Haran upang pakanin ang kanilang mga kawan. At si Jacob ay nagtanong sa kanila at kanilang sinabi, kami ay mula sa Haran. At sinabi niya sa kanila, kilala ba ninyo si Laban na anak ni Betuel? At kanilang sinabi, nakikilala namin siya. At narito, si Raquel na kaniyang anak ay dumarating upang pakanin ang kawan ng kaniyang ama. Samantalang siya ay nagsasalita pa sa kanila, ay dumating si Raquel na anak ni Laban upang pakanin ang mga tupa ng kaniyang ama sapagkat siya'y pastol. Pastor si Raquel. Sa mga tupa, nagpapakain. Pero mo tuntua, gumaan ang paa ni Jacob na habang naglakad dahil sa promise ni Yahweh sa kanya na pagbalik niya, may mga anak siya, dahil maraming kayamanan, at kung may mga kaaway sila, talo ang kaaway niya. Dahil sinamahan siya ni Yahweh. Aba, yung lumalakad si Jacob, magaan ang paa niya sa sobrang tuwa Masaya Pagdating doon sa may balon. So, nagtanong siya, nakilala ba niyo si Laban? Anak ni Betuel? Sabi niya, kilala namin. Darating anak niya, si Raquel. Yan. Tingnan natin pagdating ni Raquel. Yan. At nang makita ni Jacob si Raquel na anak ni Laban, na kapatid ng kaniyang ina, ay tumakbo siya at hinalikan siya at inilakas ang kaniyang tinig at umiyak. At sinabi ni Jacob kay Raquel na siya ay anak ni Rebeka, na kapatid ng kaniyang ama. At si Raquel ay tumakbo at sinabi sa kaniyang ama. At si Jacob ay patuloy na umiyak dahil wala siyang dala sa bahay ni Laban.
At nang mabalitaan ni Laban na si Jacob na anak ng kaniyang kapatid na babae ay dumating, ay tumakbo siya at sinalubong at hinagkan siya at niyakap siya at dinala siya sa bahay at binigyan siya ng tinapay at siya'y kumain. At isinaysay ni Jacob kay Laban ang ginawa sa kaniya ng kaniyang kapatid na si Esau at ang ginawa sa kaniya ng kaniyang anak na si Elipaz sa daan. Binalita niya kasi wala siyang dala Kinuha ni Elipas, anak ni Esau Para hindi siya mahiya na sa tiyuin niya, wala kang dala kahit isang kusing. Wala. Ito kasi nangyari. Tapos ito, yung pagdating ni, sinalubong agad ni Jacob. Hinalikan agad si Raquel. Medyo bata pa to si Raquel. Si Jacob, 77 ang edad. Ngayon mo gawin yan, sampahan ka kagad kaso maya-maya. 77. Mas matanda pa sa akin si Jacob. 68 ako, siya 77 na. Pero nakaanak pa ng marami. So, yan. Nung araw kasi, matagal tumanda ang tao Iabot pa ng 400 years ang edad. Si Matusalem nga, 969 Kulang-kulang mag-1,000 Ang pinakamatanda talaga si Matusalem, 969 ang edad. Saka pa namatay. Sama siya ni Oo. Dinaway Mangaral. Tuloy. At si Jacob ay nanirahan sa bahay ni Laban sa loob ng 1 buwan. At si Jacob ay kumain at uminom sa bahay ni Laban. At pagkatapos ay sinabi ni Laban kay Jacob, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong magiging kabayaran. Sapagkat paano mo ako maglilingkod ng walang bayad? At si Laban ay walang mga anak na lalaki, kundi mga anak na babae na kambal. At ang iba pa niyang mga asawa na alila ay babae pa rin ang anak. At ito ang mga pangalan ng mga anak na babae ni Laban na ipinanganak sa kanya ng kanyang asawa si Adina. Ang pangalan ng matanda ay si Leah at ang pangalan ng nakababata ay si Raquel. At si Leah ay maamo ang mata, ngunit si Raquel ay maganda at minahal siya ni Jacob. At sinabi ni Jacob kay Laban, maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon dahil kay Raquel na iyong bunsong anak. Yan. At Kasi si Laban ay pumayag dito at si Jacob ay naglingkod kay Laban ng 7 taon para kay Raquel na kaniyang anak. Siyempre, ang tao kasi naghanap ng beautiful Sabi niya, itong dalawang magkapatid. Si Elia naman, medyo, ang mata, medyo maamo. Kaya lang si Raquel, beautiful talaga. Magandang maganda. So doon siya maganda. Kaya lang, hindi naman yun ang unang lumabas sa tiyan ni Adina Kambal sila, pero yung unang lumabas yun ang tawag na panganay Tapos, wala pang anak si Laban ditong lalaki, puro babae. May mga anak sa katulong niya, 2, puro babae din. Grandlola ni Pastor, ni Pastor Bade, si Bilha. Grandlola. Grandlola. So, tuloy tayo. At sa 2 taon ng paninirahan ni Jacob sa Haran, iyon ay sa 79 na taon ng buhay ni Jacob. Sa taong yaon ay namatay si Heber na anak ni Sim. Siya ay 464 na taon sa kanyang kamatayan. At nang mabalitaan ni Jacob na si Heber ay patay na, siya ay nagdalamhati ng labis. At siya ay nanaghoy at nagdalamhati sa kaniya ng maraming araw. At nang 3 taon ng pagtira ni Jacob sa Haran, ay nanganak si
Hindi Siles. Ruel Siles, hindi. Ito si Busmat, anak ni Ismael. So, nasawa ni Isaw. O, biro mo, kabilang side dyan, pero ano ang kwento? Oh. Ang pangyayari sa Haran at ang pangyayari doon sa Kanaan. Nandoon ang story. At saka namatay si Heber, 464 ang edad. 464 ang edad, namatay si Heber. Pero naunang namatay si Shem, yung nakaraan nating mga video. Okay, tuloy tayo. At sa ika-4 na taon ng paninirahan ni Jacob sa bahay ni Laban, dinalaw ni Yahawa si Laban at naalaala siya dahil kay Jacob at ipinanganak sa kanya ang mga anak na lalaki. At ang kanyang panganay ay si Beor. Ang kanyang pangalawa ay si Alib. At ang ikatlo ay si Choras. At binigyan ni Yahawa si Laban ng kayamanan at karangalan ng mga anak na lalaki at babae. At ang lalaki ay lumaking mainam dahil kay Jacob. At si Jacob ng mga araw na iyon ay naglingkod kay Laban sa lahat ng sari-saring gawain, sa bahay at sa parang, at ang pagpapala ni Yahawa ay nasa lahat ng nauukol kay Laban sa bahay at sa parang. Ang trabaho ni Jacob, all around. Sa parang at saka sa bahay. Pero biro mo, nakaanak din si Laban ng lalaki. Oh. May nakaanak na, may mga lalaki na siyang anak. Dahil sa pagpapala, dahil kay Jacob, na kanyang pamangkin nga nandoon. Sinamahan kasi ni Yahawa si Jacob. At sino rin kasama ni Jacob, maambunan rin sa pagpapala. Ganon, nangyari. Ngayon, tuloy tayo. At nang ika-5 taon ay namatay si Judith na anak ni Beri, na asawa ni Isaw, sa lupain ng Kanaan. At wala siyang anak na lalaki, kundi mga anak na babae lamang. At ito ang mga pangalan ng kaniyang mga anak na babae na kaniyang ipinanganak kay Isaw. Ang pangalan ng panganay ay Marset, at ang pangalan ng bunso ay Boet. At nang mamatay si Judith, ay bumangon si Isaw at pumunta sa Seir upang manghuli sa parang, gaya ng dati. At si Isaw ay nanirahan sa lupain ng Seir ng mahabang panahon. Ang isa sa anak ni Isaw, may Tagalog, si Puit. Si Puit. May anak siyang Puit. Naalaala ko yung kwento Sabi ng kayong mga baliw, check upin ko na kayo. Mandaluyong yan sa loob. Ano to? Mata. Okay, kalabas ka na. Ito, bibig. Okay, marunong Ito, tainga. Tapos, yung isa, ano to? Ilong. Sabi niya, teka, nahula na ninyo. Ano ba to? Ano bang, sabi niya, ilong nga yan, pero ano bang ginamit ko kasi doon dito ko Wow, talino. Ano yan? Puwit. Balik. Di ka labas. Gamit na niya dito. Nagyabang pa gamit. Ano to? Puwit. Si Puwit, anak ni Isaw. Okay, tuloy. At nang ika-6 na taon ay nag-asawa si Isaw, bukod pa sa iba pa niyang mga asawa. Si Alibama na anak ni Zibi
naglihi at nagkaanak kay Isaw ng 3 anak na lalaki. Sina Yeos, Yaalan, at Korah. At sa mga araw na iyon, sa lupain ng Kanaan, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga pastol ni Isaw at ng mga pastol ng mga naninirahan sa lupain ng Kanaan, sapagkat ang mga baka at mga pag-aari ni Isaw ay napakarami para sa kanya upang manatili sa lupain ng Kanaan, sa bahay ng kanyang ama. At ang lupain ng Kanaan ay hindi makayanan dahil sa dami ng kanyang mga baka. So, pinagpala din si Esau. Dahil sa dami ng mga baka niya, mga ano, so, siyempre, ang mga taga-Kanaan ay nagreklamo na. Wala nang mapakain, hindi lang kakainin na, puro na baka mo ang ano. So, ngayon, ang ginawa ni Esau, umalis na sa Kanaan. Tuloy. Ngunit paminsan-minsan ay pupunta si Isaw sa Kanaan upang makita ang kanyang ama at ina sa lupain ng Kanaan. At nag-aasawa ang mga anak na lalaki ni Isaw sa mga anak na babae ng mga Horeta. At ibinigay niya ang kanyang mga anak na babae sa mga anak ni Zir na mga Horita. At ibinigay niya ang kanyang panganay na anak na babae na si Marzet kay Ana, na anak ni Zibeon, na kapatid ng kaniyang asawa. At si Puwet ay ibinigay niya kay Azar, na anak ni Bilhan na Horeo. At si Isaw ay tumahan sa bundok, siya at ang kaniyang mga anak, at sila'y lumaki at dumami. So, dumami ring lahi ni Esau kasi nag-asawa din siya ng marami. Tapos yung mga anak niya, mga lalaki, malalaki na, ay nagsiasawa na rin. So, dumami din lahi ni Esau. Yan. Ngayon, dito tayo sa conclusion. Conclusion na tayo. So, ang conclusion natin dito, ako na magbasa, sa verse 3, at nagising si Jacob sa kanyang pagkakatulog, at siya ay nagalak ng mainam sa pangitain ng kanyang nakita. So, nakita niya, magandang pangitain. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at ingatan sa paglalakbay na ito at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at ibabalik ko sa iyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. At tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinawag na Los. Ang kukunin natin dito sa conclusion, yung promise ni Jacob na ibigay niya ang 10 bahagi, 10% sa lahat ng blessing na dumating sa kanya. Ngayon, ginawa ba ninyo yan? Marunong ba kayong mag-tithes? Sabihin nyo, kunti lang kasi ito, bawasan pa niya, wala na natira, wala na. So, yan kasi ang madalas, biro mo, kung kunti lang, 10% lang doon, halimbawa, ang income mo, sa isang buwan, 100 lang. Sa isang buwan niya, 100 lang. Kunti lang talaga, isang buwan 100. Magkano ang 10%? 10 piso. 10 piso. Ipagkait mo ang 10 piso. Okay.
Basahin natin to. Basa. Genesis chapter 28, verse 22. Sa dakong ito, kung saan ko itinayo ang batong pang-alaala, sasambahin ka namin at ibabalik ko sa iyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ibibigay mo sa akin. Sa Genesis to ha, chapter 28, verse 22. Ito yung sinabi ni Jacob. Sa Genesis, original Bible to. Kapariho doon sa Book of Jasher. In this place, where I build this memorial stone, we will worship you, and I will return to you the tenth of everything you give me. Pero mayroong talagang di marunong sumunod. Ay ngayon, anong mangyari dyan? Eto. Dito muna tayo. Basa. Malakias chapter 3 verse 10. Dalhin ang lahat ng inyong ikapo sa bahay ng alahayam upang tustusan ang mga pangailangan ng isang tagapamahala ng sambahayan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito at bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko ang maraming pagpapala sa inyo. Doon kasi sa Bible na doctorated, hindi kasi ganitong pagkasulat. Sabi niya, mayaman na si Hawa. Magbigay pa ko para sa kanya. Di, kulang pa nga sa amin. Pero dito, giklaro saan mapunta. Ito ha, bring all your tithes to the house of Alahayam to provide, saan i-provide? For the needs of the household manager. Sino yung senior pastor? Siyang tatanggap. Try me in this matter, and I will open the windows of heaven and pour out many blessing upon you. Saan mapunta? Upang tustusan ang mga pangailangan ng isang tagapamahala ng sambahayan. Doon sa assembly. Anong kakainin sa namumuno doon? Yung ibabayad pa niya sa Google Translator. Sa ilaw tubig pa. Kasi doon yung mapunta ang pera. Oh, dalhin ang lahat ng inyong ikapo sa bahay ng alahayam. Ito, assembly. Upang tustusan ang mga pangailangan ng isang tagapamahala ng sambahayan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito at bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko ang maraming pagpapala sa inyo. Kaya lang, naghihirap ang iba kasi hindi nga marunong mag-tithes. Yan ang mangyari. Kunti lang kasi. Sa isang buwan, magkano bang income dumating sa'yo, sa iyong trabaho? Oh. Halimbawa, ilagay na natin, sa isang buwan, 50 pesos lang talaga. Ang kanyang na-income, ibawasan mo itong 50 pesos, ano na matira? Eh, magkano ang tayo sa 50 pesos? 5 piso. 5 piso, ipagdamot mo pa. Yan, tuloy tayo. Basa. Malakias chapter 3 verse 8. Ang tanong ko, nararapat bang nakawan ng isang tao ang alahayam? Hindi. Ngunit ninakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapo at mga handog. Yan. Kayong mga hindi nagtatights and offering, ang tawag sa inyo, magnanakaw. My question is,
Is it proper for a person to rob Al-Hayam? No. But you rob me. In what way? In tithes and offerings. Ngayon, dito tayo sa Cebuano. Anong tawag? Sa Cebuano tayo. Basa. Malakyas, chapter 3, verse 8. Ang akong pangutana mao. Mao. Amay ba alang sa usa ka tawo nga mangawat sa alahayang? Dili. Apan itulis ninyo ako sa unsang paagiha sa mga ikapulo o mga halad. Ang tawag sa mga taong hindi nagbigay ng tithes o offering, tulisan. Tulisan. Ditulis ninyo ako. Pero Ilocano to si Pastora. Hindi sasanay sa Cebuano salita eh. Ang akong pangutana mao. Kami tatlo, kabisado namin to. Angay ba alang sa usa ka tawo na mangawat sa alahayam? Pero mo mangawat sa alahayam. Hindi ka nangawat sa kapwa-tao, kapitbahay mo. Ang gikawatan mo, si alahayam, doon ka nangawat kay alahayam. Pero mo, mas matindi ka pang kawatan. Dili. Apan, gitulis ninyo ako. Aba, tulisan. Sa Bisaya, tulisan. Sino dyan mga tulisan? Yung hindi nagtahit sa nupereng, mga tulisan yan. Apan gitulis ninyo ako sa unsang paagiha sa mga ikapo o mga halad. Kayong nanonood sa YouTube channel. Mga tulisan ba kayo? Isipin mo sarili mo, tulisan. Kawatan, tulisan. Sinong gikawatan? Si alahayam. Mas matindi pa, ha? Kaysa mangawat ka sa kapwa-tao mo, pero ang gikawatan mo, mas masahol ka pa. Kasi si alahayam na ang gikawatan mo. Paanong paraan? Kung hindi ka magbigay ng tithes offering, kawatan ka, tulisan pa. Okay. Tuloy. Malakyas chapter 3 verse 9. Sinumpa ko kayong lahat dahil ninakawan ako ng buong bansa. Ang dami palang hindi nagtatayos ng offering, buong bansa pa. I curse you all because the whole country robbed me. Yan ang mga na-translate sa original. Yan ang lumabas. Sinumpa. That's why, naghirap talaga dahil kawatan nga, tulisan. Tuloy. Basa. Malakyas chapter 3 verse 9. Gitunglo ko among tanan. Tungod kay gitulis ako sa tibuok nasod. Gitunglo ko kamong tanan, tungod kay gitulis ako sa tibuok nasod. Under sa tunglo, sa sumpa, sa curse. Kasi tulisan eh. Buong nasod pa. Ngayon, ito, basa. Kawikaan chapter 11 verse 24. Ang isang mapagbigay na tao ay nagiging mayaman. Ngunit ang isang kuripot na kamay ay naghihirang. Yan. Kaya kayo naghihirap kasi kuripot, kawatan, tulisan. A generous man is getting rich, but stingy hands suffered. Ang isang mapagbigay na tao ay nagiging mayaman. Nagiging mayaman yung mapagbigay na tao. Ngunit,
ang isang kuripot na kamay ay naghihirap. Hirap ang buhay, may ganito. Kuripot ka siguro, ha? Tulisan ka, kawatan ka. Ayan. Bato-bato sa langit, tamaan bukol. Pero yung ano natin, pastora natin sa Japan, nagpadala. Kasi maninipa yun eh. Cake yun eh. Nagpadala. Yung ano, bumalik siya no. Si Pastor Jerry Mayagma. Nagpadala din. Pero mayroon pang hindi nagpadala. Huwag na lang bagitin kasi masaktan yon. Kasi ang tawag sana tulisan, kawatan. Sabi niya, nakahiya naman, liit lang tayo. Kaya, kung yan ang sikreto sa blessing eh. Kahit ang tithe mo sa isang buwan, 10 piso lang, walang problema. At least nag-tithe ka para may blessing ka. Kasi pag hindi ka mag-tithe, you are under curse. Ikaw ay tulisan, kawatan. Hindi naman yun para sa para protektahan ka sa blessing. Yun lang po ang purpose. Huwag mo ikahiya kung konti lang ipadala mo sa GCash. Bisa, padala ko sa GCash, ano lang to, 100 lang. Okay, no problem. Bisa, padala ko sa GCash, 50 pesos to, no problem. Pero kung hindi mo ibigay ang tithes mo, ang tawag sa iyo sa Bisaya, tulisan, kawatan. Sa Tagalog, magnanakaw. You are under curse. Ito ang last. Isaiah chapter 1 verse 19. Kung susundin ninyo ang aking sinabi, masisiyahan kayo sa ani ng inyong lupain. Yan. Yan ang promise ni Yahweh. If you follow what I say, you will enjoy the harvest of your land. You will enjoy the harvest of your land or your salary, your income, your business, your enjoy. Kasi hindi ka sa ilalim ng sumpa. Dahil ang sabi pa nga ni Yahweh, buong bansa nga. Sinumpa niya kasi ang daming mga tulisan, kawatan. Tama na, bubog sarado na kayo. Pero para maalis ang sumpa ninyo. Aba Yahweh, siya Yahweh say, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh.